Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tayo with evidence. Nako mga kabibig, ito na ang ating latest chika-chika. Naku grabe, hindi prinoklama ng COMELEC ang Duterte Youth Party List at ang bagong henerasyon party list. Hinamon ng Duterte Youth ang COMELEC na magsasampa sila ng kaso or dadali nila sa Supreme Court itong pagsuspinde ng kanilang proklamasyon. At sabi pa ng Duterte Youth, mga kabibig, ibubulgar nila ang baho ni Tambaloslos. Nako, paano yan? Mabubulgar na talaga yan. Sabi dito, itong sinabi nila ha, sinasabi ko sa inyo, COMELEC, at sa nagkokontrol sa COMELEC, kapag kami hindi ninyo pinaupo at hinayaan lamang maging magsalita sa advokasya namin sa bansa, sasabihin namin sa taong bayan lahat ng kalokohan sa Kongreso at COMELEC kung paano nagkakapera ng milyon-milyon sa mga decisions, accreditations, and projects and funds. Nako, paano yan? Knowing itong Duterte Youth Party List nakaupo last year. Of course, may mga connection to. May mga dokumento to. Nako, mabulbugar talaga ng lahat nito. Paano yan? Nagsalita na si Duterte Youth Party List, nagbigay na kailang statement. Babasahin ko ha. Duterte Youth Party List to challenge in Supreme Court the COMELEC's grave abuse of discretion today to delay the proclamation of our three nationally elected congressmen. COMELEC, binoto sila ng taong bayan. Ano bang problema niyo? Nakakuha ng 2 million plus na votes ng taong bayan. Tapos, delaying, suspendihin nyo ang kanilang proklamasyon just because of grave abuse of discretion? Wow. A few hours before the proclamation of all party list congressmen today, COMELEC informed the Duterte Youth Party List that it will temporarily suspend its proclamation of our three elected congressmen. Ito pala yung tatlong congressman ba na i-elect uupo under Duterte Youth. Re-elected Congresswoman Drixie Cardema from UP Philippines, a military reservist and a chairperson of House Committee on National Defense and Security. Congressman-elect Berlin Lingua, at 26 years old from PNPA. Tapos si Congressman-elect Ron Bawalan from PMA. So ito nakabibig. Ang Duterte Youth Party List elected by more than 2.3 million Filipinos. Diba? Tapos, ang kanilang sinabi ng COMELEC na due to the serious allegations, sino ang nag-file? Ang leftist na Kabataan Party List in 2019. Duterte Youth Party List proclamation today, 2025 will be suspended dahil sa ginawa ng pagsampa ng kaso ng Kabataan Party List. Duterte Youth Party List Chairman Cardema will challenge this very clear, grave abuse of discretion from the COMELEC in the SC today, stating that if the allegations of Kabataan Party List was very serious in 2019, why did COMELEC allow Duterte Youth Party List to 1. Assume in Congress after 2019 elections, 2. Be elected again and assume in Congress after 2022 elections and be elected again in 2025 elections, wherein millions of Filipino voters elected Duterte Youth Party List to be their representative in Congress. Sa aking pag-isip, natural yung 2019, Duterte yon. So nakaupo.
2022, friendship pa si Sara at Bongbong, so nakaupo. Ngayon, 2025, hindi na friendship si Bongbong at saka si VP Sara. At ang namumuno sa Kongreso ay si Martin Romualdez. Of course, pag-iinitan talaga kayo, Duterte Youth Party List. So hindi hahanapan talaga kayo ng butas para hindi makaupo, 'di ba? It is not the fault of the 30 Youth Party List if the COMELEC did not dismiss that How Shao case after its last hearing in 2019. And now COMELEC is trying to subvert the votes of the Filipino people by delaying an election proclamation scheduled today. So napaghalataan ang COMELEC, no? Dapat sana nung nagsumite ng tawag dito, yung gustong tumakbo ulit ang Duterte Youth Party, dapat sana that time ay pinigil nila. O hindi kayo pwedeng tumakbo ha, kasi may reklamo dito o dapat ayusin nyo. Pero pinatakbo ng Duterte Youth Party List. Baka kabibig, kasi ang Duterte Youth Party List kabibig, sila yung nagsampa ng impeachment case ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya, ito ang ganti ni Bongbong Marcos o di kaya ni Speaker Martin Romualdez na hindi sila makakaupo. Ganti-gantihan lang. Ito the case filed by the Kabataan Party List has already been answered by the 30 Youth Party List in 2019 and can clearly be seen by the people as a pure harassment case. Number 1, they allege that the 30 Youth Party List is not registered in the COMELEC. Answer, that is not possible. COMELEC will not allow a non-registered entity to join in the elections. The Supreme Court even ruled on it when the same petitioners raised in the Supreme Court, the AC dismissed them in 2020. Halata, no? Halata talang planado. Number 2, they allege that the Duterte Party List is vote buying when it promised to the people that it will not corrupt a single peso and will devote all its funds to the people. Number 3, they allege that the Duterte Youth Party List is promoting violence when DYPL said it will help the AFP and PNP in neutralizing the terrorist NPA and its allies. Another very similar basis allegation raised against the Duterte Youth Party List but until now cannot be proven by these crazy accusers. Sinagot na namin lahat ng yan ang COMELEC 2019, mga mababaw na issue na wala naman katotohanan. Pinaupo sila 2019, 2022, ngayon 2025, bawal na silang umupo. Sabi dito, ang dami-daming vote buyers na politiko, ang dami-daming plunderers na politiko, kung sino pa yung kaisa-isang kandidato na hindi talaga bumili ng boto at hindi nangungurakot ng pondo, kaisa-isa pang nagbalik sa Kongreso ng death penalty for plunderers, heinous crimes, and NAP terrorists, sila pa talaga ang i-hold. Hindi yung mga kurakot at konektado sa mga terorista. Yun ang mga tunay na serious cases na dapat na pag-hold ng proclamation. Hindi kami katulad ng marami na ang pangarap ay mangurakot at gumawa ng projects. Ang aming mga kandidato ay mga kabataang scholar ng bayan, pinag-aral ng taong bayan na maglilingkod ng maayos sa gobyerno. Hindi pinag-aral ng taong bayan tapos nagre-rebelde sa gobyerno. Ang aming tatlong kongresista ay military reservist galing UP. Nakadete ng 4 na taon sa PNPA. Nagkadete ng 4 na taon sa PNA. Ang pangarap ay hindi pondo at pera, kundi ang pag-alay ng buhay para maglingkod sa sambayanang Pilipino at para sa mga tropa ng gobyerno na lumalaban sa kriminal at terorista. Ito ang hamon ng Duterte Youth Party List. Sinasabi ko sa inyo, COMELEC, at sa nagkokontrol sa COMELEC, kapag hindi kami nyo pinaupo at hinayaan lamang maging magsalita sa advokasya namin sa bansa, sasabihin namin sa taong bayan ang lahat ng kalokohan sa Kongreso at COMELEC kung paano nakakapera ng milyon-milyon sa mga decisions, accreditations, projects at funds. Hala, wala kaming pakialam dyan sa mga pamemera nyo sa gobyerno dahil busy kami sa pakipaglaban sa mga kabataan ng gobyerno, pero pag itinuloy nyo
ang panggigipit sa amin. Ikikwento namin lahat sa taong bayan ang mga kalokohan sa gobyernong ito. Hayaan niyo kaming umupo, maging oposisyon para hindi rubber stamp ang Kongreso ng bansa at tumulong sa AFP and PNP labanan ang makalaban sa gobyerno. Yan ang advokasya namin sa bansang ito. So yun kabibig ang statement ng Duterte Youth Party List. Nako, takot naman yan, napa? So ito kabibig ang statement ni George Garcia kung bakit nila tawag dito hindi pinoklama ang Duterte Youth Party List at yung ang BH Party List, mga kabibig. Let's watch this video. Ipoproklama natin ang mga nanalong parties, organizations, political parties, and groups. At dahil po dyan, una ang nagdesisyon ng Commission National Board of Canvassers na ang iproklama ay 63 na mga representante na manggagaling sa party list. Ito ay nagre-representa ng tinatawag natin na 20% ng total composition ng House of Representatives. Dapat po ang computation dyan, kung di tayo nagkakamali, ay 63.5. Kaya lang wala naman pong 0.5 na tao. Kung kaya hindi po tayo pwedeng mag-round off, hindi po tayo pwedeng considering fraction na yon. Kaya nagdesisyon ng komisyon, ang National Board, na ito ay ibase lamang sa 63. Sa 63 yan po ay meron tayo na 3 party list na entitled sa tigka-3. Tingnan nyo na lang po kung yung ranking. At meron din po na 3 na entitled sa tigda-2. So ako po nung una talagang paniniwala ko dapat isa lang ang entitled sa 3. Pero nung nakumbinsi ako sa argumento base sa desisyon ng Banat versus Comelec, ay sumama po tayo doon sa dapat meron tigka-3 na party list organizations base na rin sa mandato ng Korte Suprema sa Banat versus the Commission on Election. Meron pong isang party list na nakakuha ng more or less may 0.99. Pero hindi po na i-consider yung 0.99 na yun sa pagbibigay ng dagdag na seat. Ang contention po ng party list na yun ay dapat daw po yung 0.99 na entitled pa sa isa. So kung dalawa sila, dapat daw po may isa pa. Kaya lang po siyempre ang contention din po ng National Board na base sa desisyon ng Korte Suprema, yung 0.99 ay hindi 1. At dahil hindi po yun 1, ay hindi po entitled sa pangatlo na seat yung pong party list na iyon. Alam po natin na yan ay isa sa mga magiging issues na maaari madala pa rin sa Korte Suprema later para ma-resolve at madesisyonan. Alam niyo po, sabi kasi ng Supreme Court, it is not for the Supreme Court or for the Comelec to decide on the proportion. Hindi po kasi kami yung mga sobra, yung mga point something. Ito daw po ay dapat sa Kongreso. And therefore, Kongreso po dapat ang nagsasabi kung paano ititreat yung mga point something na yun at hindi ang Supreme Court o hindi rin po ang Comelec. So lumalabas po ang party list na mapaproklama natin kung 63 na may tigka-3, may 3 tigda-2 ay 54 party list po. Base sa computation din na binigay mismo ng Korte Suprema. So hanggang 54. So makikita niyo na lang po sa listahan kung sino yung number 54. Mamaya naman po, babasahin po ng inyong lingkod ang NBOC resolution na nakadetalye yung nakuha ng bawat isa na party list. Meron po tayong 2 party list na hindi po mapoproklama. Sinuspend po ng komisyon ng National Board of Canvassers ang kanilang proklamasyon dahil sa pending cases nila. Hindi dahil sa may mga final na mga motion, manifestation, or whatever to suspend proclamation, pero ito po'y base sa determination mismo ng National Board of Canvassers at kasama na rin po yung mismo mga dibisyon na may hawak ng mga kaso po na yan. So mamaya na lang po hindi din yung malalaman kung ano yung 2 party list natin na hindi po muna makakasama sa proklamasyon. Hindi po nangangahulugan na hindi kasama sa proklamasyon ay hindi nanalo. Nanalo po sila, kasama po sila. Yung isa po ay may 3 seats, yung isa naman ay 1 seat. So therefore po, kung sakasakali po na sila ay hindi po maproklama mamaya, hindi po nangangahulugan na maaari hindi naman sila maproklama sa mga susunod. Kaya lang po pinagpaliban muna bilang pagrespeto sa proseso rin. Kasi kahit po iproklama ng National Board ang party list, pwede pa rin naman po namin desisyonan yung kaso bago June 30 dahil nga po magiging congressman lang po ang lahat na maging proklama ngayon na party list hanggang June 30 pa po.
sila magiging congressman, and therefore tsaka lang papasok yung pangatlong requisite para magkaroon ng isang congressman. Una, proclamation. Number 2, valid oath. Number 3, assumption to office. Ay yung assumption to office po ay nangyayari pa sa June 30. So hindi po ba mas maganda rin? Yun, kabibig. Yun ang pag-explain ni Comelec Chairman Garcia. So yun po, kabibig, ang ating latest libak-libak for today. Nako. Duterte Youth, laban kayo. Pinili kayo ng Sambayanang Pilipino. 2.3 million ang bumoto sa inyo. Huwag yung sayangin ang tiwala ng Sambayanang Pilipino na meron kayong magawa sa bansa. Huwag kayong magpatinag sa mga kumokontrol sa Comelec. Anong comment dito, mga bibig? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.